So, ayan mga boss, mga madam, mga sir, mga lods, mga lodi. At panglimang property na po yung titignan po namin sa araw na to. So, dito pa rin po sa bayan po ng Guimba Nueva Ecija. So, another bukid po ulit itong papakita po namin sa inyo. So, ito na po yung property. Ayan, along irrigation road tsaka kanal. So, ito yung irrigation road, tapos ito yung irrigation canal. At meron na pa daw pong nasa konti yung property dyan sa kabila. So, ito po yung unang sa ano niya, boundary po niya, diretso po yan. Ganda daw po siguro lalagpas pa yung mga, sa mga puno na yun. Yung mga puno po doon, lalagpas pa daw po. So ito po ay tatlong pinitak po siya. 1, 2, 3. Yan yung may mga tubig na yun. So ang maganda po doon, gawin na lang fish pan yun. Siguro doon naiipon yung tubig pag tag-ulan. Kaya ganun yun dyan lang yung mababas. So gagawin ano na yan, fish pan na lang yan. So may power line na, yun na po yung kuryente na po silang kuryente. Tapos hanggang doon po sa may boundary po ng ng fish pan. So binibenta rin po yan. So ipapass ko sa screen para makita niyo po yung yung vlog po niya, para makita niyo po. So ito po 2.5 hectare po ito. Yan na along irrigation road, nasa mga 80 to 100 meters daw po yung kanyang frontage ay source po namin. At ang presyo po ng property nito ay 3.8 million daw po. Ayan, so tinanong ko na naman po yung sagot ng seller, di po nila masabi ay source po namin. So di po nila masabi yung source po namin kung ano yung sagot ng seller. Hindi po siguro nila natanong. So upon viewing na lang, kakausapin na natin yung mga may-ari po para ma-explain pa sa nila yung kanilang obligasyon. At ganoon din po sa obligasyon po ng buyer. Pag-usapan na lang. Talagang kailangan, importante po talaga yung pag-usapan po yun para at least hindi po kayo maguluhan o magka-problema. Kasi importante po talaga matransfer yung title sa buyer, babayaran yung capital gain tax, documentary stamp, ganyan po yung transfer of title, deed of sale, sa relocation survey, at syempre sa porsyento po namin mga agent. So yan po. So andun po sa boundary sa may fish pan, diretso na naman po yan. At may mga kapitbahay na rin po kayo dito. Ito yung part, may mga kapitbahay po dyan, may mga bahay na po dyan. At ito nga po, maganda po siya, maganda pang farming po itong property na ito. Pwede rin pong residential din kung sakasakali. Ayan, so ito po, gawin na lang fish pan po ito, itong part na ito, itong mababa na ito. Dito daw po nag-iipon yung tubig pag tagulan daw. So fish pan na nilagay dyan para mapag-alagaan ng isda, tilapia, ayan, o hito, pwede po. So hindi ko na po mapuntahan yung bang part dahil alam niyo na po maputik po yung pilapil. Mahirap naman po, baka madulas tayo baka sa putikan po tayo pulutin. Ito may mga na kuryente nila. So ilang bahay to? 1, 2, 3, 4 o 5 bahay na po yan dito sa isang poste ito, yung kanilang kontador. So limang bahay na po yan dyan. Source of water nga po, deep well, wala nga lang po nawasa dito. So magpapa deep well po tayo para may source of water din po yung kanilang palayan. Kasi itong palayan kung sakaling mabili nyo po, at siyempre para sa pangligo na rin po. Kung yung inumin, pwede rin naman po. So malapit lang po ito sa highway. Siguro nasa mga mahigit 1 kilometro po siguro, baka wala pa. Sabihin natin 1 kilometers more or less na lang sa highway, Guimba Quezon Road. At sa town proper siguro nasa mga 3 o 4 na kilometro lang po, estimate lang po namin yun. Ayan, so pasensya na po hindi ko po mapuntahan yung ibang portion po ng property sa dahilan po kasi ayan po, maputik yung kanyang pilapil. Mga 300 meters lang po ang layo po niya sa sementadong daan. Pero itong kalsada po niya matigas po, kahit umulan hindi po lulubog, hindi po mababalaho yung mga sasakyan niyo po dahil matigas po. So kotse, kaya na po pumasok po dito. Ayan. Pero mas maganda pa rin po pag mag-site viewing kayo ng mga property, mas maganda magdalhin nyo na lang po yung pangmalakasan o pangharabos nyo yung mga sasakyan, mga 4x4 ganyan, mataas yung pangilan, mga 4x2, para hindi naman po kayo kung sakaling kasi alam nyo naman po tag-ulan na, karamihan po ng mga binibenta po namin mga property is na sa mga rough road po, bihira lang po ang sementado. Ayan, so kung sakasakaling mag-site viewing po kayo, may mga ibang option pa naman tayo, may mga ibang property naman po ipapakita sa inyo para at least may option po kayo, may pagpipilian po kayo kung sakasakali. Ayan. So time check, alas 11 na yata, so medyo may kainitan na.
Grabe, medyo mainit na. Pinagpapawisan na. So hanggang doon po yan. Lalagpas pa daw po sa mga puno na yon. At syempre 2.5 hectare, kulang-kulang 3 hektarya ito. Maluwang po ito. At maganda po ito pong farming. At maganda po ito para pwede nyo rin po tamnan nyo ibang portion ng mga fruit bearing. Ayan. Tapos ibang part, tamnan nyo ng palay, mga gulay, mga ganun po. Tapos sa part nito, gawin muna ng fish pan para at least meron po kayong pagkukuhan ng mga isda. At maluwang po yun naman po yung frontage po niya, maluwang. So pwede na kayong mag-gate dito sa part nito. Ayan. Tapos kung po, ang ito gawin natin, kung sakaling papabulldozer nyo po, yung lupa na makukuha po dyan, itatambak natin sa part dito para tumaas, para may level po natin sa kalsada. Yun po maganda po dito. Malagyan ng tambak po dito para medyo mapantay po sa part na ito. And then fish pan, maganda na yung plano. So kung meron naman po yung architecture, architect, ayan, at may mga engineer naman po kayo dyan siguro, ay na po bahala doon. Pero kung gusto nyo rin papakod po sa amin, kami po ay nangungontrata rin po sa babakod at ganun din po sa paglilinis. Pero dito wala po tayo lilinisan dahil bukid naman po siya. Ayan. So hanggang dito po muna at medyo mainit na. At pang 5 property na po itong na-vlog po namin sa araw na ito. So sa mga bago po lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.